sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala na akong alam na isipin at gawin, Loren. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asa na hayop ka pa rin, Noel. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Maghihilom ba kaya ang sugatang puso at isipan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loren sa ating dulang sa kanyang panahon. Angel, anak, alis na ako. Ngayon ang flight ko papuntang Singapore, di ba? O ano, hindi mo man lang bahalikan at yayakapin ng mommy? No, Mom. I can't. Pero, bakit? Because I'm dead, Mom. Patay na po ko, di ba? Angel! Ah! Loren? Loren, anak! Loren, hindi kita sumisigaw. Bakit? Si Angel, Nay, ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Nakausap ko si Angel. Buhay na buhay ang anak ko. Eh, baka nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kahit siguro lunukin ko lahat ng gamot na nasa botelyang yan, hindi na rin ako mapapakalma ng mga yan, Nay. Anak, kailangan mo sundin ang payo ng doktor para umayos ang pakiramdam mo, para gumaling ka. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Inay? Ayokong gumaling. Dahil kapag gumaling ako, makakalimutan ko ng anak ko. At ayoko makakalimutan si Angel. Ayoko na. Ayoko. Ang ibig mong sabihin, mula nang dumating si Loren galing Singapore, hindi pa kayo nagkikita hanggang ngayon? Ha, Noel? Ay halos 5 buwan na ang nakararaan na. Hindi ko alam kung paano ko haharap kay Loren, Francis. Pero nang ilibing ang anak niyo, sandali, huwag mong sabihin. Hindi ako pumunta sa burol, maging sa libing ng aming anak. Ano? Natiis mong hindi makita ang anak mo sa kanyang huling sandali? Dahil galit na galit ako sa sarili ko, Francis. Ni ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ako at ang pagiging makasarili ko, ang pagiging wala kong kwentang ama. Anong kasalanan sa inyo, anak ko? Bakit mo siya pinatay? Hindi ko alam, ewan ko, magulong isip ko noon. Dahil nagbabanta si Noel, naiiwan ako. Madilim na madilim na ang isip ko noon. Hindi ko na rin nga alam kung paano ko naibuhos kay Angel yung kumukulong tubig doon sa kasirola na kinuha ko sa kalaan. Namaimasmasan ako sa ginawa ko. Nakita ko na lang, nangingisay na siya. Hindi bali sana kung sinuman na lang ang pinatay mo at magkatapos nagpakamatay ka na rin. Para sa mga oras na ito, magkasama na kayo sa impyerno! Patawarin mo ako. Inaamin ko na wala ako sa katinuan ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinadya. Hindi ko ginustong patayin ang anak mo. Masyado lang ako nabalisa sa pagbabantang pag-iwan sa akin ni Noel. Dahil mahal na mahal ko ang iyong asawa. Kahit na paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, hindi mo na maibabalik ang buhay ng anak ko!
Tulad ng buod na nadarama ko sa inyo ni Noel, na hindi na mawawala dito sa dibdib ko. At mula sa araw na ito, wala rin akong inaasam, kundi ang inyong mga kamatayan! Madalas, nakukonsensya rin ako sa pagkamatay ni Angel, Raul. Kung pinilit natin siyang kunin sa poder ni Noel, buhay pa sana ang ating apo. At kasama natin dito sa bahay, pati na ng mami niya. Nakita mo naman ang tigas ng loob ni Noel noon, di ba? Ipinabarangay pa tayo. Para lang hindi tayo makalapit kay Angel. Dahil nga ang katuwiran niya, siyang ama, kaya siyang may karapatan sa kustodiya sa anak niya. Lahat ng pera ay pinadadala noon ni Loren mula sa pagtatrabaho sa Singapore. Winawaldas lang ng kirida niya. At naging pinakamasakit pa sa akin, yung itirapan niya sa bahay nila ni Loren yung babaeng yon. Nag-uwi lang pala siya ng isang mamamatay tao. Ang inaalala ko ngayon, si Loren. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ni Angel. Isipin pang lahat ng pagsisikap niya sa paghahanap buhay sa ibang bansa para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin, dapat makulong din si Noel. Napakasama niyang ama. Hinayaan niyang patayin ang kirida niyang anak niya. Dapat mabulok din siya sa bilangguan, kagaya ng babae niya. Noel, buntis ako. Ano? Wala nang makulong ako, magulo na yung monthly period ko. Nagsusuka, may mga spotting pa ako. Hanggang hindi na ako datnan nitong nakaraang buwan. Kaya nga para makasiguro ako, nagpatingin ako doon sa doktor dito sa klinik na koreksyonal. Baka naman stress ka lang dahil sa mga nangyari. Kaya nag-iiba-ibang timpla ng pakiramdam mo. Ano ka ba? Pagkatampon mo na nga ngayon, ayon sa bilang ng doktor dito. Bakit ba parang hindi mo matanggap? Dahil patong-patong ng problema ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gusto ko nang magpakamatay para matakasan lang ang lahat ng ito. Ruel? Halika nga, sandali. Tingnan mo. Hindi ba si Noel yung nakatayong yun sa may poste sa kanto? Ang demonyo nga. Anong ginagawa rito ng hayop na yan? Noel, natatakot ako. Baka may masama siya minabala kay Loren dahil sa pagkakakulong na kinakasama niya. Subukin lang niyang gumawa ng masama para pulutin din siya sa kulungan. Huwag siyang pakasisiguro sa mga kilos niya. Ako na makakatapat niya. Loren, sandali lang. Alam ko, suklam na suklam ka sa akin, pero parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Kung ang pag-uurong sa demanda ng kabit mo ang hihingin mo, kapwa-tawat tayo, Noel. Pinatay niya si Angel. Karumal-dumal ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Buntis si Kelly. Parehong magulong buhay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa bata sa sandaling maisilang na siya. Ngayon, pati bunga ng pagiging immoral mo, naduduwag kang panagutan? Wala ka pa rin kwentang ama, Noel. Nabubuhay ka lang sa mundong ito na humihinga, pero wala kang kwenta. Wala na akong alam na isipin at gawin. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asal hayop ka pa rin. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno!
Nasusuklaman ako kay Noel. Pero naaawa naman ako sa sanggol. Lalo na namatay pala ang kanyang ina sa pagsisilang sa kanya sa kulungan. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, sadya bang binigyan tayo ng lakas ng Diyos para lang sagipin ang kahinaan ng iba, Nay? Siguro oo. Baka nga sa ganung paraan, mababalansin natin ang buhay mula sa masasakit na pangyayaring naganap. Nandito pa rin sa puso ko ang pagkapuot, Inay. Anak, Katulad ng sakit na ayaw pa rin mawala sa akin dibdib. Kahit pa sabihin ang mga nangyari ngayon, ang maaaring magbigay hustisya sa pagkamatay ng anak ko. nangako si Noel, magpapakalayo-layo na raw siya. Hindi na raw siya magpapakita sa atin. Bahagi raw yan na gagawin niyang paghahanap sa kanyang sarili at sa kanyang pagbabagong buhay. Ang tangi lamang daw niyang hinihiling ang pagtanggap natin sa batang ito dahil naniniwala raw siya sa kabutihan ng ating mga puso. Hanggang sa huli, duwag pa rin siya sa sitwasyon dapat niyang harapin. Ang mahalaga, anak, kinilala niya ang kanyang mga pagkakamali at handang ituwid ang mga iyon kahit para man lamang sa kanyang sarili. Sana lang hindi na mangyari pa sa iba ang mga naranasan ko. Ang masakit na sinapit ni Angel. Nang sanggol na yan, na magsisimula palang mamulat sa mundo. Pare-pareho tayong naghahanap ng kapanatagan sa pagkamatay ni Angel, Loren. Baka nga ang sanggol na yan ang maging sagot sa lungkot na ating pinagdadaanan. Kaya huwag din nating ipagkait sa kanya ang isang maayos na buhay na nararapat lang niyang maranasan sa pagkasilang niya rito sa mundo. Ihiwalay natin ang buhay ng sanggol nito mula sa naging kasalanan ng kanyang mga magulang anak. At walang sugat na hindi na paghihilom ng panahon. Kung ang sanggol na yan ang magiging dahilan ng pagsisimula ng magandang alaala, bakit ko nga ba'y pagkakait sa sarili ko? At para sa kanya, napaka nga sa pagdaan ng mga araw, sa pamamagitan din niya, muli ako makahuhugot ng lakas at katatagan mula sa aking mga pinagdaanan. Mahalagang matutuhan ang pagtanggap at pagharap sa walang katapusang daloy ng mga pagsubok sa buhay. Gayon din kung papaano ililigtas ang sarili mula sa pagkabalisa sa masasakit na karanasan sa kanyang panahon. Manalagsigana, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang